sa ibang store na hindi palpak. Yes. Itong ating customer. No? Sige, babalikan natin yung sagot kita consumer. Pero nasa linya na po natin si Attorney Romando Artes, Chairman po ng MMDA. Chairman, magandang umaga. Si Joel, si Ate Amanda ito. Kamusta ka na? Good morning po. Yari sa signal niya. Meron pa ring basura yung signal. May basura pa rin ang signal. Hirap na hirap si Chairman sa Okay na. Tatawag. Ay, yun! Ayan. Chairman! Hello, good morning po. Good morning po, Kamusta sir. ka na? Oo, kasama namin si Assistant Secretary Amanda Nograles dito sa palatuntunan. Tatanungin namin sa iyo yung drainage master plan natin dito sa Metro Manila. Ano na ba ang status nito? At aabot ba ito doon sa inaasahan natin tinding yung hagupit sa atin ng La Nina phenomenon? Well, una-una po mahabang proseso po ito kasi yan pong drainage master plan na atin pong inilalapag kasama ang DPWH at mga LGUs. Ang plano po niyan gawan talaga ng comprehensive at detalyadong drainage ang buong Metro Manila to ensure na yung tubig po 30 years from now ay ma-accommodate itong drainage na ito at maiilabas papuntang Manila Bay, Pasig River at iba pang major na daluyan ng tubig. Sa ngayon po, ang status niya, tuloy-tuloy po yung pag-inventory namin ng mga drainage at pag-meeting tungkol dito. Pero ang pinaka-importante po kasi dito, yung funding. Ito po kasi ay popondohan ng World Bank at EIIB na sa ngayon po, nire-restructure lang po yung loan facility. Pero approve naman po ito in principle sa World Bank. Okay. So, anytime pwede na natin gamitin yung pondo as long as meron na tayong paggagamitan. Meron na tayong particular na proyektong gagawin. Kanina binabanggit ko kay ASEC Joey Villarama, hindi natin natatap yung Laguna Lake, yung Laguna de Bay, Chairman, kasi doble ng sukat ng Laguna de Bay ang sukat po ng National Capital Region. So mga 80,000 hectares po yung Laguna de Bay. Ang Metro Manila nasa 40,000 hectares lang eh. So malaking ang potential na sumalo ng tubig, 'di ba? Yes. Itong Laguna Lake. Total, ito naman ang kadikit ng Metro Manila. Hindi ba natin itatap yan? Baka kailangan magkaroon tayo mga dredging projects diyan, Attorney Artes. Opo, overdue na rin po yung desilting supposedly ng Laguna de Bay. Dahil talaga po yung carrying capacity niya ay medyo mababaw na. Nakaupo kasi po kami dyan sa board ng LLDA. At alam po namin na ang laki na po na ibinabaw niyan, gawa po ng mga burak. In fact, may plano nga po kasi mas lagi rin po nag-overflow yan at bumabaha po sa malaking parte ng Laguna. Kasama po ang Marikina, Muntinlupa, di ba? Taytay, opo, Muntinlupa, Taguig, na binabaha po pag po nag-overflow ang Laguna de Bay. At medyo matagal po pag bumaha dyan, buwan bago mag-subside. Dahil nga po, ang carrying capacity niyan ay medyo mababa na. Meron naman pwedeng pong- itap yun, di ba, Chairman? Opo, Yung pag dredging. nahukay po Diyos ko. yan, pag nahukay po yan ay malaki pong tulong yan sa pag-catch ng tubig, lalong-lalo na po yung mga bumababa galing po sa kabundukan sa eastern side po natin, tulad na sa Sierra Madre Mountain at sa Rizal. So maganda po talaga na, and it's about time na ma-desilt na po yan. Meron din pong proposal na gumawa ng channel dyan para mailabas din po yung excess na tubig papunta po ng Manila Bay. So, meron naman po mga nakalinyang proyekto yan. It will take some time lang po. Oo. Para magawa po yan. Kasi baka ito na yung iniisip nating pwede makatulong doon sa ating drainage master plan. Ang laking potential, sumalo ng tubig kung talagang i-dredge lang po itong area ito ng Laguna Lake. Opo, malaki po talagang maitulong yan pag na-dredge. In fact, yung sa Taguig area po, mabanggit ko lang. Dati po, pag bumabaha po dyan, buwan, ang ginawa po namin, naglagay tayo ng floodgate. Pag po malakas ang ulan, pinapump po natin papunta sa
Laguna de Bay yung tubig. At nawala po yung baha doon sa 15 barangay sa Taguig. Unfortunately, pag yung talagang sobrang lakas ng bagyo at sobrang dami ng tubig na nanggagaling nga po sa bundok, ay nag-overflow pa rin po at nagkakaroon pa rin po ng pagbaha lalo-lalo sa Muntinlupa, some portions of Taguig, and Marikina. Kaya nga po, dapat po talaga tama po kayo na simulan na rin po yung desilting nitong Laguna dito. Sige. So ang tanong natin, sa larangan naman ng food and water security, ano po ang mga hakbang na nasimulan na natin or pinagpapatuloy ng MMDA? Well, unang-una po, yung po mga pocket parks natin, although maliliit lang po yan, ay nilalagyan na po natin ng mga garden, vegetable gardens na hydroponic. So, hopefully mapadami po natin na mapadami. Nag-alat naman po ang BBM na kaukulang pondo dyan sa Green program kung saan magpaparticipate po lahat po ng 17 LGUs ng NCR. At kasama po yan sa ating programa. Nalagyan po ng mga vegetable garden. Ganon din po, meron tayong pinaplano na Kadiwa Center na malaki sa Baclaran na magtatayo po tayo ng malaking market. Kasama po ang PRA at ang LGUs po ng Parañaque and Pasay. So, yun lamang po ay ilan sa inisyatibo na sinisimulan ng MMDA para po sa food security. Alright, tayo po yung magpapaalam na sa GTV mga kapuso. Sandali lang at babalikan natin si Chairman Artes mga kapuso. Paalam muna tayo sa Okay, GTV. bye GTV. Until next Continue. Saturday. Tuloy-tuloy tayo sa Facebook. Sa Facebook tsaka sa Super Radio DCWB, yung ating mga istasyon sa iba't ibang panig po ng hindi ng mundo, ng bansa mga kapuso. Pero puntahan muna natin, balikan natin si Attorney Artes. Attorney, next year, balik na tayo doon sa traditional schedule ng ating mga klase, di ba? Yes. Pero ngayon, parang nasa transition tayo. I'm sure yung mga estudyante natin, sasabak sila sa mga baha. No? May mga napag-uusapan pa as far as yung kaligtasan ng ating mga estudyante ang natatalakay doon sa mga pagpupulong po ng Metro Manila Council. Meron ba tayo mga ano ba tawag doon? Pagka ba malakas ang ulan, baka pwedeng wag na mag-uniforme yung mga bata. Yung mga ganun ba? Yung mga patakaran na napag-uusapan ba yan? Chairman? Well, optional na po kasi yan sa school at sa local government, lalong-lalo na po pag ulan. Meron na po silang kapangyarihan na mag-suspend ng klase or mag-exempt ng uniform kung sakali po talaga malakas ang ulan. Yan po ay aside doon sa DepEd memorandum na automatic pong nagsususpend ng klase. Depende po yung level sa lakas po noong weather disturbance. Yan naman po ay binabantayan ng ating mga lokal na pamahalaan. Every time naman po na may bagyo, tinututukan po nila yan, nagde-declare sila ng suspension. Inaalagaan naman po nila to make sure na yung kanila po mga constituents na estudyante ay napapangalagaan at hindi po napapabayaan. Yung Drainage Master Plan na ASEC ano yan medyo mahaba-habang proseso yan. Kung meron mang kung mararamdaman man natin ang resulta nito, baka next year pa natin maramdaman. Pero in the meantime, dahil tayo papasok po sa La Nina, ano ba yung mga short-term na mga proyekto na inihahanda natin, Chairman, para hindi naman tayo bahain dito po sa Metro Manila? At may mga lugar ba tayong binabantayan na mga flood-prone areas na dapat malaman na ating mga kababayan? Opo, sa ngayon po, meron po tayong monitor na 80 flood-prone areas. Pero ang masasabi ko lang po, mabilis naman po humupa at hindi na po tulad ng dati na tumataas po ng sobra yung tubig na hanggang dibdib or lagpas tao. Dahil po yan sa mga rehabilitation, ng mga pumping yung pong mga daluyan ng tubig, ating nililinis. Yung pong, sa ngayon po, naka 199,000 linear meters na po tayo ng
drainage na na-declog. Mhm. Ang problema lamang po namin, Ka-Joel, kahit linisin po namin, pag binalkan namin, may basura. Yun na nga naman. eh. Ayun nga eh. Yun Parang nga hindi sinasabi. nauubos ang basura. Tapos Opo, si hindi chairman, po nauubos talaga. si chairman panay ang panawagan. Baka naman pwede wag na tayo magtapon. Di ba yun yung sabi ni Opo. chairman? Kaya lang, matay mang makiusap natin, kasama si chairman na Artes, may nagtatapon pa rin, Asik eh. Talagang sobrang Opo. tindi ng kawalang disiplina ng ating mga kababayan. Sabi ko nga, manghuli na lang kayo. Di ba, chairman? Huliin na lang Opo. natin. Ano bang... Tulad po nung isang araw, mabanggit ko lang, may bumuhos pong basura sa papuntang Pasig River galing po sa isang video restero natin. Diyos ko. oo. Hindi po makadaan yung aming ferry service, so na-delay. Halos 2 oras po nilinis ng ating trash skimmer bago po Kita mo tuluyang naalis. Imagine niyo po kung gaano kakapal yung basura na yon na talaga pong halos hindi talaga madaanan ng Pasig River ferry service po natin. Mm. So, yan po yung mga epekto aside from doon sa flash flood na nangyayari pag nabarahan ng basura, yung mga daluyan ng tubig. At ganoon din po, syempre may kaakibat po yung traffic kung hindi po madadaanan yung ating lansangan dahil sa baha. Baka hindi sila natatakot, Chairman, na baka mahina yung ating mga anti-littering ordinance dito sa Metro Manila. Ano bang parusa? Baga nahuli silang nagtatapon ng basura at may multa ba? Meron bang kulong? Meron bang community service? Paano? Sa amin po sa MMDA, meron po tayong 500 na penalty for anti-littering. Pero ang problema po namin, yung anti-littering na at mga tauhan po natin na naninikit ay nasa mga major thoroughfares lamang. So, pag-usapan po siguro namin yan sa susunod na Metro Manila Council kung paano po mababantayan. Ang problem po natin, alam naman po natin, Tao. Oo. maraming informal settlers sa mismong daluyan ng tubig na hindi naman po natin kayang bantayan na tipong pag binuksan nila yung bintana nila, pwede iba bagsak yung basura sa daluyan ng tubig. Yan po yung mga challenges na kinakaharap po ng ating mga LGUs na baka daw po hindi nila kayang bantayan talaga 24/7 yung mga nagtatapon ng basura. Okay. Siguro, hinga namin kayo ng panguling mensahe, Chairman, para makapag-usap po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga residente ho ng Metro Manila na sa inyo po pagkakataon. Opo, sa ating po mga kababayan, kami po ay paulit-ulit na nananawagan na sana po yung basura po natin ay itapon sa tamang oras at tamang lagayan para po hindi sila mauwi sa ating waterways dahil ito po ay nagdudulot ng pagbaha na again, nagdudulot din po ng traffic at lahat po tayo ay napupurwisyo. So, ang mga LGUs naman po ay pinapahakot yan at talagang consistent naman po sila sa pagsaservice ng basura. Itapon lamang po natin sa tamang lagayan at tamang oras para po hindi na po lumala yung problema natin sa basura. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo. Chairman, thank you. Hilingan, walang pinoprotektahan.